Magandang araw po sa lahat. Great day po. Magandang araw po. And pwede bang batiin mo muna yung katabi mo, kanan, kaliwa? Sabi mo sa kanya, masaya ako, nandito ka ngayon. At bigyan mo ng totoong ngiti. Okay po? Ayan. Ayan. Oh, yes. And last time po, we've been talking about prayer for quite some time, since 2023, and we started the year, January, with praying and fasting. And we experienced breakthrough. Tama po ba? Ang daming experience ng breakthrough in all areas of our life, iba-iba po yung area natin na may breakthrough po tayo, and we are so thankful sa Panginoon. Sa Kanya po talaga yung kapurihan. And we've been talking about prayer po for the past weeks. Last week, we talked about praying bold prayers, that we ask the Lord, Lord, make me bold. And last week, we talked about, Lord, speak to me. Mangusap po kayo sa akin. Amen. Sino po rito nag-pray po nung speak to me, Lord? Speak to me, Lord. Taas yung kamay po, yung nag-pray ka. Yun, God bless you. And I believe, if you allow God to speak over your life, may mga bagay kang narinig ngayon. And there are great changes in your life. At alam niyo po, pag nangusap sa iyo, Panginoon, totoo, hindi po madali. At times mapapaiyak ka, at times mabigat, mahirap. But of course, alam natin, maganda ang plano ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin. At alam niyo po, yung pag-aaralan po natin ngayon, ito po ang isang prayer na huwag niyong ipagpe-pray. Bakit po? Pag pinag-pray niyo po itong prayer na to, it will be very difficult. Pag pinag-pray niyo po yung prayer na to, you experience, talagang alam mo yun, you will experience grief in your heart. Talagang you experience yung brokenness, na yung kung ano yung nagbe-break sa heart ng Lord, yun yung magbe-break sa heart mo. And sa oras po nito, nais kong i-share, ano pa to, Pastor, at ano itong pag-pray natin. Praying bold prayers, we are in the part 3 of our series, is break my heart. Have you prayed this prayer na, Lord, break my heart for what breaks yours? Break my heart for what breaks yours. Kanina inawit natin yan. And I don't know what you felt. Alam ko po, as time goes by, for the past weeks, we've been praying, bold, Lord, make me bold. Lord, speak to me. And right now, we're praying, Lord, break my heart. Break my heart. Because, alam niyo po, bilang isang mananampalataya, commonly, nung nakakilala sa Panginoon, ang alam ko lang, pag ako'y tumanggap sa Panginoon, everything will be okay. Kaya ang pagpipray ko yung mga safe prayers. We pray, Lord, ingatan mo ko, i-bless mo ko, gabayan mo ko, pagpalain mo ko, i-provide mo yung kailangan ko. All yung prayers natin, palagi yung mga safe prayers. But, you know what? Being a Christian is never easy. Being a Christian is never, it's not a bed of roses. Being a Christian, we are following the footsteps of our Lord Jesus Christ. But mostly po, ang pinagpipray natin, Lord, gusto ko po yung buhay, yung hassle-free, yung wala pong problema, yung wala kong alalahanin. Gusto ko, Lord, pagising ko sa umaga, masarap yung gising ko, walang away, wala kami pong mga challenges sa finances namin. Gusto ko, pag bumiyahe po kami, smooth na smooth. Even ngayon, mainit po, gusto po namin, Lord, pwede ba yung malilim? Gusto namin, Lord, pag dumating din kami dun sa pupuntahan namin, yung parking niya, yung malapit lang dun sa venue para madali lang lumakad. Minsan ayaw natin ng ma-uncomfortable tayo. Pero you know what? I tell you, if you will pray this prayer, Lord, break my heart for what breaks yours. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, hindi mo magugustuhan. Bakit? You will really experience yung bigat, ma-experience mo yung burden. Bakit? Kasi ipagpipray natin, Lord, break me. Lord, crush my heart. Lord, make me feel kung ano yung nafe-feel mo every time na meron nagkakamali. Every time na meron nagkakasala. And I warn you, if you will pray this prayer, you will experience the heart of God. And God will really answer you. Kasi naghahanap ang Diyos ng mga hindi lang kapamilya, hindi lang kapatid. Naghahanap ang Diyos din ng mga kapuso niya. And I pray, yung mga kapatid dito sa GUCCL, kapuso ng Diyos.
Kasi po ito yung hinahanap ng Panginoon. Totoo po, when you pray this prayer, talagang makaka-experience ka rin ng opposition. No, makakaranas ka ng mga persecution, kabi-kabila, minsan pamilya mo, minsan kaibigan mo. But I tell you, no, kaya if you want to pray this, and I warn you, you may experience opposition. May mga taong sasama loob sa iyo, magagalit sa iyo. Masakit, mabigat. Pero I want to tell you, kapatid, that's the blessed time of your life. Bakit? Kasi nagiging kapuso ka ng Diyos. Are you listening, mga kapatid? I'd like for us to recite before we go through the points and the verses. And pwede ba nating i-declare to? If we believe that the Word of God ay salita ng Diyos, magdadala ng pagbabago sa atin. Ito, let's declare this. No? If you have your Bibles po, sa mga nasa live po, you can grab hold of your Bible, physical Bible, your Bible app, and just open it na po, and atin pong i-declare to na may pananampalataya. Sige po. Okay. On the count of 3, begin. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name. Amen. Father, we thank you sa oras po na ito. Salamat sa pag-ibig nyo. Salamat iningatan nyo po kami. Salamat, Lord, kahit mainit yung panahon, hindi po kami binabaha. We can still go sa church. We can do our thing, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa ibang lugar po, hindi na sila makagalaw dahil may baha. But Lord, we are thankful for your greatness, for your faithfulness, for your goodness. And right now, Lord, as we hear your word, I pray, huwag niyo pong hayaan na dadalo lang kami na wala pong nagbago sa amin, Panginoon. Dahil tunay po, hindi kayo dumating dito sa daigdig para lang iligtas kami, not for transportation, but you came to bring transformation. Kaya Lord, we pray that you change us so that, Lord, we can be your instrument na magdala rin ng pagbabago sa daigdig po na ito. Dalangin ko po yung malayang pagkilos at paggabay po ng Banal Espiritu, Lord, maging makapangyarihan yung pagpapahayag nyo sa pamamagitan ng buhay ko. At sa inyo pong mga anak, pangunawa, karunungan mula sa Banal Espiritu. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aking dalangin. In Jesus' name. And agasi po say, Amen and Amen. No? Itong pinagpe-pray po natin na to, if you want to pray this prayer, and I'm warning you, hindi mo magugustuhan. But you know what? This will bring really the blessing in your life because hindi ka lang kapamilya, hindi ka lang kapatid, kundi magiging kapuso ka ng Diyos. The first thing that I'd like to cite here is you'll be blessed when your heart breaks for what breaks God's heart. You'll be blessed when your heart breaks for what breaks God's heart. No, alam niyo po sa Bible, alam natin, ang bayan ng Israel po sumuway sa Diyos. In the Old Testament, there is this prophet and his name is Jeremiah. Si Jeremiah po, siya po yung nabansagang weeping prophet. Bakit po siya nabansagang weeping prophet? Kasi po, yung panahon po na yun, nagrebelde na po yung Israel. Grabe na po yung nangyayaring injustice sa paligid. No, yung mga widow po, na iba na po yung trato sa kanila. No po, na dapat binibigyan sila ng halaga. At matindi, yung mga anak po nila, hinaalay na nila sa ibang Diyos. No, sinasacrifice po nila, pinapatay nila, sinusunog nila. Sumasamba sila sa ibang Diyos. And you know what? Ito ay nagbibigay po ng kalungkutan sa puso ng Diyos. No, because the people of the Lord, ang Israelites po, no, ay nagkakasala na po sa Diyos. But you know what? This time, malungkot na malungkot po yung propeta. Nakita niya po na yung bayan ng Diyos, hindi na po nagbibigay ng glory sa Panginoon. And sabi na po ng Jeremiah chapter 8, verse 18, tignan niyo po ito, no? Sabi rito, si Jeremiah po, anong binanggit niya po? Sabi, my grief is beyond healing. Beyond healing. Hindi na raw mapapagaling. Yung, pag sinabi pong grief, nakakita na po kayo ng nag-grieve. Saan po nangyayari yan? Sa patay. Nakakita na kayo ng namatayan.
Nakita niyo paano umiyak? Kaya po nabansagan siya Jeremiah na weeping prophet. Kasi iniiyak niya yung bayan ng Diyos. Bakit? Kasi ito na yung nangyayari. Ano nangyayari sa bayan? Bayan to ng Diyos. Ito yung pinagpalang bayan. Ito yung pinagpalang lahi. Pero bakit nangyayari ito? Bakit sila sinasakop din ng ibang nasyon? Bakit nangyayari yung mga salot, yung pumapasok yung sumpa sa kanila? Bakit? Kasi nakita nila yung kasalanan, in-entertain nila. Hindi na sila nagbibigay ng glory sa Diyos. At sabi rito ni Jeremiah, my heart is broken. I hurt with the hurt of my people. I mourn and am overcome with grief. No, lungkot na lungkot po siya, pait na pait, panglaw po siya sa buhay na. Bakit? Kaya nga po, nabansagan siya na weeping prophet kasi nakita niya nga yung bayan ng Diyos. Hindi na sila namumuhay para sa Diyos. Namumuhay na sila para sa kanilang sarili. At alam niyo po kung ano yung ginawa niya? Nag-preach po siya ng mga talagang matitinding sermon. Talagang maaanghang, mabibigat, no? At nag-pray po siya, nag-fast po siya. And he even threatened yung mga bayan ng Diyos. Tinakot niya na pag hindi kayo magsisi, mag-repent na kayo. Dahil pag hindi kayo nag-repent, hindi kayo nagsisi, dadarating sa atin yung paghuhukom. And you know what? Nalungkot si Jeremiah for what happened dun sa bayan ng Diyos. Bakit hindi na sila sumusunod sa Diyos? Just to give you po, no, sa atin po sa Pilipinas, according sa survey in Southeast Asia, number 1 ang Philippines sa teenage pregnancy. Sabi ko nga nung simula natin kanina, nakakalungkot kasi yung teenage pregnancy, majority, nabanggit lang teenage, but majority of them came from 10 to 12 years old na kabataan. Of course, 10 to 12 years old, kabataan yon, di ba? Pero 10 to 12 years old na kabataan. And ang tanong, ano yung susunod na henerasyon? Kung tayo yung top 1 sa Southeast Asia, ano ang mangyayari do sa susunod na henerasyon na anak nitong generation na to? Ano ang mangyayari? Ano ang ituturo nila? Ano ang ipapasa nila? Ano yung kinamulatan ng mga batang ito na kanilang anak? Maybe some of them, no? Alam mo yun, yung iba doon, incest pa. Anak ng tatay nila o ng tito, ng amain. And it's very sad. And really gives a grief sa akin bilang pastor. Nung nalaman ko po yun, at ito pa ang nakakalungkot. Coming to think na tayo po ay Christian nation. Ang tanong, nasaan ang mga Kristiyano? Ano ang ginawa ng mga Kristiyano? Pumunta lang ng simbahan? Anong ginawa ng Kristiyano? Bakit nangyari yon? Listening mga kapatid. Anong ginawa ng mga magulang? Anong ginawa ng mga magulang na pagka Holy Week, naghahampas ng katawan, nag-aayuno, nagpa-fasting, nagpapapako sa krus, nagpapabasa ng pasyon? Ano nangyari sa Christian nation? Bakit naging number 1 tayo sa Southeast Asia na merong ganon karami at number 1 tayo na merong teenage pregnancy and sadly, 10 to 12 years old ang majority. Yeah, you know what? If we pray, break my heart. Hinihingi natin sa Panginoon, Lord, gusto ko po, yung puso ko maging kapuso kayo. Yung puso niyo, Panginoon, yung heartbeat niyo maging heartbeat ko. Tama po na pwede rin na, Lord, ayoko makakita ng mga walang bahay. Binibigyan ko sila. Tama naman po yun. No, okay din yung may heart ako sa mga hayop. Yung mga hayop, ayoko po ng mga stray dog. Gusto ko po silang tulungan. Gusto ko silang, wala pong problema roon. But what really is the heart of God? That's being broken for our nation.
Tulad po ni Jeremiah, he was so broken. Bakit? Because nakita niyo yung kanyang kababayan, bayan sila ng Diyos. I don't know kapatid, kung ano tingin mo, dahil Christian nation tayo. Pero ano ang nakikita mo sa bansa? Sino ang sikat sa Pilipinas? Amen. Alam niyo po, what gives grief to my heart is every time that I see a vacant seat inside the church. Why? Because a vacant seat is a representation ng isang kaluluwa na hindi pa nakakabalik sa Panginoon. Amen? I don't know, kamusta yung heart mo pag may nakita kang bakanting upuan, ay okay, maluwag. Or you, Lord, bakit may bakante? Bakit doon sa mga concert ang mahal ng bayad? Pero puno. Nag-aagawan pa sila, galit pa yung iba. Pag hindi nakakuha sa Pilipinas, pumupunta pa ng Singapore, pumupunta pa ng Japan, para lang maka-attend ng concert, gagastos ng malaki. Even hundreds of thousands, even million. Para lang makanood ng concert ng kanilang paboritong idolo na sana dadalhin sila sa langit. Kaya lang the sad thing, Christian nation, nasaan po ngayon ang mga Pilipino? Hindi na tayo lalayo, kamusta kaya ang mga Kristiyano? Alam niyo po kasi iba po yung pagka meron kang brokenness na dulot ng Panginoon. Because araw-araw yun na yung magmamotivate sa'yo. Araw-araw yun yung dahilan. No, sabi nga nung yung commercial, para kanino ka bumabangon. Tama ba yun? Para kanino ka bumabangon. Yun yung dahilan bakit kailangan mo bumangon ng morning prayer kahit pagod ka pa, kahit ang tulog mo 2 oras, 3 oras lang. You have to pray, you have to read the Word of God, you have to develop yourself. No? Bakit? Kasi alam mo, merong next generation na nangangailangan. Nakikita mo yung pamilya mo, nakikita mo yung kapitbahay mo, nakikita mo yung kaklase mo, nakikita mo yung katrabaho mo. Na alam mo, Christian nation, pero saan pupunta? Iba yung galaw nila, iba yung desire nila. May oras sila sa ibang bagay, pero sa Diyos, wala. Alam niyo po, lahat ng ninanais natin sa daigdig na ito, kabaliktaran kung ano yung nais ng Panginoon. Kaya kung tignan natin, yung best life talaga is we desire na Lord, gamitin mo ko for this great year of harvest. Bakit? This is a great year of harvest. Malapit nang dumating ang Panginoon. Paano po natin nasabi? Yung digmaan po sa Israel, ito po ay sign. Nasa Bible po yan. No? At yung mga kabi-kabila pong libdol, yung kabi-kabila pong, ngayon yung mga lugar na hindi umuulan, inuulan ngayon, bumabaha sila. No, yung mga lugar na hindi po naman pumuputok yung bulkan, hindi active sa napakahabang panahon, ngayon po nag-active na po silang lahat. At ngayon po, iba na po yung temperatura. Yung dating nararanasan lang sa mga Middle East, ngayon po nararanasan na even sa Pilipinas. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Yung mga lugar na dating malalamig, ngayon po mainit na. Yung yelo po ngayon, kahit doon sa mga lugar na may yelo, nalulusaw na yung mga yelo. Bakit? Meron na pong malaking nangyayaring pagbabago sa ating bansa because these are the signs of the times na palapit nang bumalik ang Panginoon. But yung init po ngayon, kung dararamdaman natin napakainit, ito po yung parang sample lang. Anak, hindi pa impyerno yan. Yan yung maranasan siguro mga 10,000 times niyan, yung mararanasan nung pupunta na impyerno. Ang tanong, anak, kung ikaw ay Kristiyano, ano ang nasa puso mo? Ano yung pwedeng maramdaman ng mga taong pupunta ng impyerno dahil lang hindi nila tinanggap si Jesus, gayong bayad na ang kaligtasan? Kaya tignan po natin mga kapatid, pwede nating sabihin na, Lord, yes, I'm a Christian, pero nandun lang ba yun dahil sinabi natin, or we really need to step up and I am a Christian. I desire na magamit ako ng Panginoon. We need to claim that we are blessed. Amen? And you know what? Kailangan nating angkinin to that we need to step up. Lord, not just make me bold, not just speak to me, Lord, but we pray, Lord, break me. Break me. This is the third step. Break me, Lord. Kasi hanggat hindi tayo na-break ng Lord, di tayo pwedeng gamitin ng Panginoon.
No, tingnan niyo po kasi, yung God's greatest blessing will only come with your greatest breaking. Listen niyo mga kapatid, no, your greatest blessing will only come on your greatest blessing will only come on your greatest breaking. No, hindi po darating yung greatest blessing hanggat di tayo nabibreak ng Panginoon. No, sabi nga yung mapagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Unless you overcome na mapagkatiwalaan ka doon sa maliit, mapagkakatiwalaan ka ng Lord sa malaki. Don't expect na pagkatiwalaan ka ng Panginoon ng malaki kung hindi pa tayo nabibreak doon sa maliit na level. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Sir, taniwala yung katabi mo, may ilalago pa yan. Amen? Alam niyo po kaya, ano kaya ang Panginoon kung i-break ng Lord yung heart nating lahat? Lahat tayo magkakaroon ng bagong pananaw. No? Yung puso natin, yung kung ano yung nagpapalungkot sa Diyos, nagpapalungkot na rin sa atin. Mapalad po tayo, bakit magkakaroon ka ng holy hurt? Holy pain. Hindi yung pain lang dahil sa broken heart ka, iniwan ka. Hindi. Kinalulungkot mo yung mga nangyayari sa daigdig, nangyayari sa paligid mo na hindi kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, napakaganda nun dahil nilagyan ka ng burden ng Panginoon. If you have that burden, God bless you. Bakit? Kasi kapuso mo na yung Diyos. Hindi ka lang niya kapatid, hindi ka lang niya kapamilya. Kapuso ka pa ng Diyos. Listening. And alam niyo po, and you pray this, hindi na natin i-desire yung comfort. Hindi na natin i-desire, no, yung luxury. At hindi natin i-desire yung pain-free na buhay. Yung walang sakit. Bakit? Palagi kang may mararamdaman. As a pastor po, tinatag ko na rin, sabi ko po, kasi bilang leader, kailangan mo matutunan na hindi mo dapat gawing miserable yung buhay mo dahil sa desisyon o ginagawa ng ibang tao. Tama po ba? Kasi ang tao, no, hindi, lalo po ang daming buhay, andito po sa church, no po, hindi ko po kaya lang dali niya, may pamilya pa po ako, may personal pa ako mga dalahin. Pero isa lang decision na ginawa ko, I will not make my life miserable dahil sa ginagawa ng ibang tao. Kasi ang tao po, hindi po natin hawak yan. Iba-iba po yan, nagbabago po yan. Amen? Kahit anong gawin mo pa, minsan nagbabago. Now, minsan nga raw, parang buhangin, parang lalo mong higpitan, lalo dapat sakto lang. Di ba? Pero minsan hindi, kahit sakto lang, nahulog pa din. Pero hindi, tinatag ko na po yan. Pero alam niyo po, still, meron po akong burden in my heart. And I'll just call it burden. And it gives no grief in me. Bakit? Every time that I see people, no, every Sunday, maybe some of you, kita ko every Sunday, pero pag-uwi, wala namang changed life. And I believe hindi yan ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya malagay lang tayo sa posisyon ng pagiging anak, pero hindi nakita sa atin yung karakter ng pagiging anak. Listen, I believe wala po kayong anak na gusto nyong ganun lang. Dala-dala lang yung apelido mo, pero hindi kayo maayos. Wala kayong relationship. Hindi siya sumusunod sa'yo. Hindi siya kapuso mo. Iba yung gusto niya sa gusto mo. Kung ikaw ang magulang, I believe hindi ka rin masaya. I believe ang Diyos di rin masaya. 1 Peter chapter 1 verse 7, sabi rito, if you have experienced trials, brokenness, breaking of the Lord, kapatid, alam niyo sabi ng Bible dyan, yung trials and tests po natin, sabi, these trials will show that your faith is genuine. Ito rin yung patunay na totoo yung faith natin. Kaya kung may pinagdadaanan ka, kaway-kaway yung may mga pinagdadaanan, yan, marami pala kami, kala ko ako lang. No, kapatid, nililinis ka ng Diyos. Amen? No, pinapadalisay tayo ng Panginoon. Sabi, it is being tested as fire test purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. Amen? Napakahalaga pala ng faith mo, kapatid. Yan ang huwag mong bibitawan. Mas mahalaga pa sa ginto yan. Kaya minsan dinadarang sa apoy para lumabas yung dalisay na pananampalataya, para maalis yung mga bato. Amen? At sabi, so when your faith remains strong,
through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Kapatid, meron palang eternal value pag yung faith mo, nanatili ka sa Panginoon with that brokenness, sumusunod ka sa Lord. Sa kabila ng iniwan ka na ng lahat, nagpatuloy ka pa rin sa Panginoon. Sinusunod mo yung Panginoon kahit na hindi mo naintindihan yung sitwasyon. Ang sabi, merong biyaya eternal. Amen. Sabi sa tayo mo, ang blessing niya na eternal. Alam niyo po, yung pain po, pinupurify po tayo nan. No, yung pain po, no, yung suffering, pinapalakas po tayo. No, para pong sa gym. Di ba? Sa gym, di ba yung muscle po, no, lumalaki, bakit nalalagay sa stress? At hindi ka lang, meron bang nag-gym, isang araw nag-gym lang, lumaki na katawan? Gumanda na yung figure? Hindi po. It's a constant practice. It's a habit. Sabi sa tabi mo, habit yan, kapatid. Gusto mo maging godly, ano yung habit mo? Listening? Ito yung natutunan ko. Kung gusto mo, kung meron kang isang bagay na gustong marating, na meron kang kilalang nakarating, gusto mo makarating doon sa lugar na yun, humanap ka ng taong nakarating na doon. Tapos tanungin mo siya kung pwede ka niyang i-mentor o pwede ka niyang i-coach. Para hindi na malayo at mahirap yung biyahe. Dahil tuturo niya lang sa iyo. And I thank the Lord because ako po, as a pastor, I have mentors, I have coaches. No, na tumutulong po sa akin, gumagabay po sa akin, so that yung mga mali nila noon, hindi na nila ituturo ngayon, so that yung ngayon, magiging madali na para sa akin. Okay? At huwag kang malulungkot kung minsan mag-love gift ka dyan. Bakit? Okay lang yun, kasi yung time binabayaran mo. Are you listening, mga kapatid? Yung time na expertise nila, na napatutunan nila yun out of 10 years. Yun yung binayaran mo. Di ba? Parang nakakatuwa kasi yung example. Sabi, mag-i-edit ka lang 30 minutes mo lang yung gagawin. Bambayaran kita ng ganyang kalaki. Ang laki kasi hinihingi. Hindi niyo po ko bambayaran dun sa 30 minutes na paggawa ko. Babayaran niyo ko dun sa time. Pinag-aralan ko yan, paano ko siya magagawa ng sandali lang. Hello po mga kapatid. Yung expertise ang babayaran. Andiyan po ba kayo? No? Kaya lang tignan po natin mga kapatid, yung suffering natin parang sa gym yan. Punta ka ng punta, tuloy ka ng tuloy. Habang broken ka sa Panginoon, magpasalamat ka sa Lord because you exercise that muscle. Lord, salamat. You're making me kapuso ninyo. Natututo na akong magpatawad. Natututo na akong umunawa. Nakikita ko na yung mga bagay sa pananaw ninyo, Panginoon, and it's a blessing for you. Bakit nakikita mo na yung tamang daan? Nagkakaroon ka na ng tamang desisyon. Bakit? Kasi nakikita mo na yung mga bagay sa paningin at pananaw ng Diyos. And it's like sa gym, no? Kaya dito sa church, pwedeng sabihin mo, Pastor, bakit yun? Bago lang, bakit yun? Ganun pa, Pastor. O bakit yun? Parang sa gym, pag pumunta ka ba sa gym, lahat doon, macho, di ba? Yung katawan ba talagang balingkinitan, di ba? Hindi. Meron doon mga chubby, meron more than chubby, meron busog na busog, di ba? Tama ba? Sexy talaga yung kumain lang, di ba? Pero bakit mayroong ganun? Sasabihin mo mga hypocrite itong mga to, papunta po. Hindi. Bakit? Mayroon lang silang season, yung iba ron na kahid na. Yung iba ron ngayon palang dumarating. Amen? Baka nangangayaw pa yung kasi ang bigat na, ang gaang na ngayon, ang bigat pa. Kasi bakit? Bago lang sila. Are you listening, mga kapatid? Pwede bang sa church ganun din? Pwede bang ganon? No, bakit? Bago lang sila. Naintindihan niyo po? No, maybe, Pastor, matagal na yun. Ang tanong, nagbubuhat ba? Sino rito po gusto mo lumakas yung spiritual muscles mo? Kapatid, you need to carry that burden. You need to pray, Lord, break my heart for what breaks yours. Break my heart for what breaks yours. Alam niyo po, when you pray that, tinatanggal po tayo sa comfort, tinatanggal tayo dun sa self-centeredness. Na yun yung palaging pursuit natin, palagi nating iniisip yung ating sarili. Alam niyo po, every time na sinabi niyo, paano naman ako? Every time na magsasalita ka ng ako at magre-reklamo ka, kapatid, you are being self-centered. And that is pride in disguise. You always think of yourself. At nung bago po ako mananampalataya, ganun po ako. But eventually, when I learned that God called me for greater things, minsan po,
kahit na ikaw na yung argabyado, naunawaan mo pa rin yung tao. You still forgive, you still love, you still understand, you still have peace. At tinatag ko na hindi ko gagawing miserable yung buhay ko dahil sa ginagawa ng ibang tao. Alam niyo po si Moses, nung si Moses po tinawag ng Panginoon, he had that burden. Bakit? Hudyo po siya. Inaapi yung kanyang mga kababayan. Pinatay niya nga po yung Egyptio. Tama po ba? And you know what? That burden brought him to his next level. Yeah, nagtago po siya after 40 years, nagkapamilya siya noon, bumalik siya tinawag siya ng Panginoon, bumalik siya ng Egypto. And you know what? Sinong kinaharap niya? Kinaharap niya na yung Parao. And he's fulfilling ngayon po, hindi na siya dating nandoon prinsipe, but now he's the leader ng bayan ng Diyos, ng Israel. Kapatid, God cannot bring you to your next level unless you experience God's breaking in your life. Hanggat hindi ka pa na-break ng Panginoon, hindi ka pwedeng magamit ng Panginoon at madala doon sa next level mo. Si Moses po, nagamit siya, and you know what? Nilid niya yung bayan ng Diyos, palabas po ng Ehipto. And you know what? Si David po, no? Si David po, he was a little boy, inutusan siya ng tatay niya, anak, magdala ka ng mga tinapay doon, di ba? Magdala ka ng mga sandwich doon sa mga kuya mo, doon sa digmaan. At pagdating niya doon, nakita niya si Goliath, yung mga sundalo ng Israel, takot na takot. Bakit? Bakit? Sino ba yan? Si Goliath. Ang laki-laki kasi. No, ang laki-laki para talunin. Sobrang laki. Sabi ni David, dahil meron siyang puso ng Diyos, sino ba yan? Humahamak sa hugbo ng Diyos ng Israel. Sabi niya, ang laki-laki niya, para katakutan, hindi. Napakalaki niya para sumablay. Walang sablay. Amen? Aka na, nasa na yung tirador? Balatik sa atin, di ba? Pero you know what, yun ang ginamit niya, and you know what, napatay niya po yun. Bakit? Kasi his heart is burning. And you know what, every time that your heart is burning for God, you are broken for the Lord. Sasamahan ka ng Panginoon. No, pag-release niyo ng bato, shoo! Merong supernatural force. Amen. Isang bato lang. Amen. Yung mga higante sa buhay nyo, isang bato lang yan. Pero it takes a broken heart. Broken for the Lord. Si Nehemiah po. Si Nehemiah, he was the helper of the Pharaoh, no, cupbearer ng Pharaoh, o nung king that time. Nasa kaharian na po siya, ang sarap na ng buhay niya, but he had that burden. Yung kanyang mga kababayan, kawawa. Bakit? Yung kanila kasing bayan, durog na yung bakod. At ang isang bayan, nawasak ang wall. Isang bayang sinumpa. Isang bayang kaawa-awa. Kaya lang, nagkaroon siya ng burden, hindi. Kaya nagpaalam siya dun sa hari. Nag-pray, nag-fast siya. Tapos pinulong niya yung bayan ng Diyos at sabi niya, ipakipaglaban natin ang ating bayan. Ipakipaglaban niyo yung inyong pamilya. Ipakipaglaban niyo yung inyong mga anak. Mga Pilipino, alam niyo po, naghahanap ang Diyos ng mga itatatag yung ating awit. Tatatag na bayang magiliw, perlas ng silanghalan, lupang hinirang, mga taong nasa dibdib nila ay buhay, na ipakipaglaban yung bansang ito, tulad ng ginawa ng ating mga bayani. Kapatid, let us pray. Lord, break my heart. Alam niyo po, I dare you to pray this, pero I warn you, pag pinag-pray mo tong prayer na to, Lord, break my heart for what breaks yours, hindi mo magugustuhan. Pero didinggin ka talaga ng Panginoon. Ito yung mga time na gigisingin ka sa gabi. Ito yung time na gisingin ka sa madaling araw. Ito yung panahon na magiging uncomfortable ka pag meron kang nakikitang mali. Ito yung mga panahon na meron kang burden in your heart. Na ito yung palaging tumatakbo sa isip mo. At it will continue to control and divert your attention dun sa mga tamang bagay, mga bagay ng Diyos. Alam niyo po, dito sa church, when we embrace the vision, hindi pa po uso yung mga cell group. Ang uso lang sa atin noon, Bible study. At kami po ng aking wife, nag-desire po kami, Lord, we want to start a cell group para sa mga nanay, sa mga tatay. No, and we started na magturo. We started na umabot do sa community. Nag-start po ako mag-open, nakakatuwa noon. In-invite ko 3 tatay po yon
every Sunday, sabi ko sa kanya, ano pa tayo, tatlo sila, no? Monday po ha, Monday pa noon kasi yun lang yung available nila. So Monday po ha, ano oras po? 1:00 no po, available. Opo, 1:00. Okay, sige po, kita po tayo. No, pagdating po dito, 1:00 ng Lunes, no, kinabukasan. Sunday, nagkita kami, Lunes, kinabukasan. 1:00, nag-ready na ako nung kape. Ready na ako, pang-12 yung kape, pang-12 yung pandesal. Talagang ni-ready ko talaga kasi ang pinagpipray ni Pastor, 12. Alam niyo po, pagdating nung 1:00, grabe. Tanong nyo, Pastor, ilan ang dumating? Tanong nyo. Tanongin nyo, ilan? Isa. Minsan, 2. Pero minsan, wala. And you know what? I enjoy the coffee, I enjoy the pandesal. At ang sabi ko sa Lord, Lord, ang ganda ng message nyo. Sayang, Lord, wala sila. But I still continued na po. At ngayon po may mga na-raise up na po ng mga leaders, mga tatay po rito sa ating church. At nakakatuwa po talaga, Panginoon. Amen? And we started even to reach out. Sabi namin, Lord, andito na lang yung school eh. Bakit yung mga kabataan? And we started to reach out to sa mga young people. No, inabot namin una yung teacher nila. So yung teacher nila, in-invite sila. No, and we help yung mag-asawag yon. Then, mamaya, andun na, nanganganak na, even yung mga ka-level nila. Mamaya po, nagulat na lang tayo, nakapag-raise up din po tayo ng mga leaders through that ministry. Why? Because you had that burden. I had that burden. Na kahit na walang dumalo, Lord, I'm praying, sayang, Lord. Pero Lord, thank you pa rin. Ang sarap nung kape, ang sarap nung pandesal. Ang ganda ng word ninyo, Lord. Sayang wala sila. Hindi naman napanis po kasi nagamit namin nung sumunod na linggo. Amen? No. And salamat from that, no? Eventually, nanganak at nagsimula po. And leaders po natin, arise. Mga estudyante po, ngayon professional na po dahil mabuti po ang Panginoon. Amen? No, mabuti po ang Panginoon. Amen. Parang hindi po kayo masaya. Amen. But, alam niyo po, I want to tell you, hindi po naging madali. May mga time po na minsan may mga challenges kami, personal, relationship, no, doon sa cell group, yung mga tao na nami-meet mo, meron po doon na, grabe, 10 months na po nasa cell group. 10 months. Come to think, 10 months. He never pa po nakatungtong sa church. Meron bang ganun sa cell group nyo? Never. 10 months. Alam niyo po, nung 10 months na, sabi ko, mahal, mag-pray, mag-fast na tayo. Hindi pa nakakarating yung kapatid sa church. Alam niyo po, ang galing ng Panginoon. After that week, nung sumunod po na Sunday, nakarating na po. At simula, nung nakarating po, hindi na po lumiban. Amen? Andiyan po ba kayo mga kapatid? At even po, meron pong, alam mo yun, tuloy-tuloy lang, nasa cell group, mga 5 taon, tuloy-tuloy lang po, nasa cell group, pero hindi pa po nakakarating ng church. Pero magtuloy-tuloy ka lang po, mga kapatid. Hindi po madali. But you had that burden, that Lord, break my heart for what breaks yours. Pinagpipray mo, pinagpa-fast mo. After quite some time, nakarating po sa church. At yung mga kinukwento ko po sa inyo, hindi lang po sila uma-attend, but they are leader of leaders. Hello po mga kapatid, by the grace of God. Amen? Para hindi kayo masaya mga kapatid. No. So, sabihin po, just continue. Sabihin sa katabi mo, tuloy-tuloy lang tayo. No, pero tingnan niyo po, no, when you pray, Lord, break my heart for what breaks yours. You're telling the Lord, Lord, i-ready mo ko, kapatid, i-ready mo ko, Lord, kasi makikita ko na ngayon, Lord, yung nangyayaring injustice sa punto, makikita ko na, Lord, yung mga maaring produkto ng mga maling relationship, na eventually, Lord, baka mag-decide sila na ipalaglag yung kanilang anak, malulungkot ka na. No, makikita mo yung mga batas ngayon na pinupush ng government, mababurden ka na. May mga bagay ka nang ipagpe-pray doon sa mga nakikita mo sa society, nakikita mo sa social media, yung nakikita mo doon sa news, nakikita mo doon sa entertainment. No, mababurden ka na. Bakit? Kasi Lord, bakit ganun sila? Iba na yung nakikita mo ngayon. Lord, bakit pagka ganun, bakit pag malituwang-tuwa sila, bakit pag para sa iyo, Panginoon, hindi nila mabigyan ng halaga? Bakit mababurden ka na? Why you are praying, Lord, break my heart.
Make me bold. Lord, speak to me. Diyan ka makakita, ngayon makita mo yung mga teenager na nagkakating. Tapos, makita mo, nagbibisyo sila, gumagawa sila ng mali, sumusuway sa magulang. Tapos, balita mo, addicted sila sa pornography. It will bring burden sa'yo. Bakit? Ano nagyayari? Lalo po sa panahon natin ngayon. Nung panahon namin po ngayon, usong-uso yung mga mental health. Sabi ko, nung bata po ako, hindi ko narinig yung mga mental health na yan. Kasi bakit kami, shatok, piko, tumbang preso, yun ang mga laro namin, patintero, taguan, di ba? No, luto-lutuan. Time ko noon, di ba? Mga miniature na ngayon, masaya kayo pag miniature, pag nakakita ko yung sa mga restaurant, oy, miniature, ang liit na kawali, ang liit na nung panahon namin, nilalaro namin yan. Hindi kami nagugulat dyan. Amen. Natutuwa ka na lang alalahanin. Pero yun yung time namin, walang mga problema sa mental health. Kasi ngayon, alam nyo kung anong problema, bakit nag-increase yan? Yung bata pa lang, may problema, malikot yung bata, cellphone. Pandisiplina ngayon, cellphone. Dati, dinidisiplina kami ng magulang namin, kinakausap kami. No, tumataas yung paa mo sa lupa. Naintindihan niyo ba yun? Kasi mayroong kumukurot sa'yo. No, dinidisiplina, kinakausap. Nakikita namin yun, mahal kami, hindi yun problema sa mental health. Pero ngayon, pag may bata, yung cellphone, mag-cellphone ka, ang kulit-kulit mo. Alam po, kaya yung bata hindi na nire-respect yung magulang kasi yung cellphone ang nagdidisiplina sa kanya. Yung cellphone na nagpapatahimik sa kanya. Kaya kung walang cellphone, away tayo. Andiyan po ba kayo mga kapatid? And this is the generation na susunod ngayon. But the question is, what breaks your heart? What breaks your heart? What breaks your heart? Because break yung heart ko pagka ganun. Bakit? Kasi, biruin mo yun, yung cellphone na nagdidisiplina doon sa anak. No? Hindi na siya kilala ng magulang, kapatid. No? Kapatid, we need to discipline our children because they are the next generation. And you know what? You need to thank God if you are broken. You have the heart of God. You need to pray, break my heart for what breaks yours. And thirdly, it's better to feel pain. No, minsan kasi ayaw natin ng sakit. Pero you know what? It's okay not to be okay. It's better to experience pain for a reason kesa wala tayong purpose. Amen. Totoo po bilang pastor, hindi po madali. May mga taong hindi ako magugustuhan. May mga taong ayaw sa akin. Bakit? Pag nakakausap nila ka, I will really tell the truth. I will not sugarcoat. Na po, bakit? Kasi pag nag-sugarcoat tayo, buhay yung katapat niyan. Pwedeng mapahamak yan. Future ang pinag-uusapan natin. Pero alam niyo po si Apostle Paul po alam natin, Hudyo po siya. Is one of the Pharisees. Kaya niya pong i-refute yung mga false believer. Kaya niya po kasi alam niya ang scripture. No. But you know what? Wala siyang relationship sa Panginoon. Wala siyang relationship sa Panginoon. And you know what sabi po ni Apostle Paul? Sabi po dito sa Philippians chapter 3 verse 8, sabi, not only these things, no, tingnan niyo po kasi sabi niya, he was circumcised on the 8th day. No, sabi niya po, siya po ay bayan ng Diyos. He is from the tribe of Benjamin. He is a Hebrew of Hebrews. He followed all the laws, 613 to be exact. Jewish laws na dinagdag pa nila dun sa 10 Commandments. No. And nakita niya po, biro niyo, grabe yung pagiging masunuri niya. He is faultless. Wala pong maipupula sa kanya. But you know what? Ano sabi ni Paul dito? Not only these things, but now I think that things are worth nothing compared with the greatness of knowing Christ Jesus my Lord. Because of Christ, I lost all these things, and now I know that they are all worthless trash. Alam niyo po yung original text ng trash? Dung. Alam niyo yung dung? Dumi, pupu.
Intindihan niyo po, ibig sabihin, mahirap lang, pangit, bantot na tawagin sa Tagalog, no? Yung 3-letter word. Pero yun pala yun, ganun na yung tingin niya doon saan? Sa katalinuhan niya, doon sa posisyon niya, doon sa alam niya, sa galing niya, sa husay niya. Ang tingin niya ron, dumi. Nung nakilala niya si Yesu Kristo. Sabi doon sa dulo, all I want now is Christ. Ang gusto ko at tanging gusto ko na lang ngayon, si Yesu Kristo. Why? Kasi nakita niya na walang kabuluhan yung mundo. He had that grief. And tignan niyo po itong Romans chapter 9, verse 1 to 3. What does Paul say? No, sabi, with Christ as my witness. Sino raw witness niya? Hindi ibang tao. Kasi yung maaring yung ibang tao, hindi na siya tanggap. Because his heart is broken for the Lord. Ang witness niya, Panginoon, okay lang yan kapatid kung si Lord na lang witness mo. And listening, basta alam mo, you're doing the right thing. I speak with utter truthfulness. My conscience and the Holy Spirit confirms it. My heart is filled with bitter sorrow and unending grief. Bakit po siya? For my people, my Jewish brothers and sisters. For us, we plead for the Filipino people. Pinagpipray natin yung mga kababayan natin. Bakit? Kristiyanong bansa. Ano nangyayari? Kristiyanong bansa, bakit ganito yung pamilya? Kristiyanong bansa, bakit ganito yung mga batas na pinapatupad? Bakit ganito yung nakikita mo sa TV? Bakit ganito yung lumalabas ng mga balita tungkol sa ating bansa? Anong nangyari sa Pilipino? At tignan niyo, sabi ni Apostle Paul rito, I would be willing to be forever cursed, cut off from Christ, if that would save them. Ano sabi niya? Di bali nang sumpain ako o tanggalin na ako. Maaring yung pangalan niya doon sa Book of Life. Maligtas lang sila. He had that burden. Alam niyo po si Moses, same thing. Nung nagloloko na yung bayan ng Diyos, sabi ng Diyos, papatayin ko na silang lahat. Mula na lang sa iyo at sa lahi mo, lalabas ang isang nasyon. Alam niyo sabi ni Moses, Lord, kung papatayin niyo lang din sila, burahin niyo na yung pangalan ko sa Book of Life. He had that burden para sa bayan ng Diyos. Nakita niya, kawawa sila, Lord. Papatayin niyo sila, nilabas niyo sila sa Ehipto. Papatayin niyo sila ngayon. Tanggalin niyo na lang yung pangalan ko sa Book of Life. Hello mga kapatid. And that's the reason why God brought him to his next level of leadership. Why? Because he had that heart. He had the heart of God. Gusto mo undaling ka ng Panginoon sa next level mo, doon sa next season mo? Kapatid, you need to be broken for the Lord. You need to pray, break my heart. Alam niyo po, pwedeng mag-hurt tayo, pero mag-isa lang tayong nag-hurt. Pero iba po pagka you're breaking for the heart of God, may isip mo yung mga sitwasyon. And just want to share to you ano yung nag-break sa heart ni Pastor. My heart is broken. Pag nakita ko yung mga Kristiyano, maybe some of us, dito sa GUCCL, na uma-attend lang every Sunday, pero wala kang makikitang transformation ng puso. Walang manifestation ng pagbabago. Yung mga kabataan sumasagot pa rin sa teacher, bastos pa rin sa magulang. Yung mga tatay, hindi pa rin sila yung tumatay yung leader, hindi pa rin nila minamahal yung kanilang asawa. Yung mga tatay, and I pray, walang tatay na ganun dito, na parang sila pa yung panganay na anak. Hello po mga kapatid. At yung mga nanay naman, imbes na mag-submit, sila ang gustong tumayo na mag-lead ng kanilang bahay. Gusto nang apakan yung kanyang asawa dahil siya ay nagtatrabaho sa pamilya. And that grieves my heart. Even yung mga anak na sila yung may trabaho, nagtutustos sa pamilya, at sabi, ako nagtutustos na dito sa pamilyang to, ako nagbabayad ng lahat, alagaan niyo yung apo ninyo. Sinusweldohan ko kayo. Ibig sabihin, yung lolo't lola, inalisan mo ng karapatan yung sarili mo para ikaw ay makapagdisiplina sa iyong anak. Dahil yung lolo't lola na yung nagdisiplin sa kanya.
paglaki ng anak mo, hindi ka papakinggan. Are you listening? Kaya po kami, mga anak ko, sila JM, lahat po yan, wala po kaming babysitter. Mga parents ko po, no, sila mami, naalagaan po nila ako, at times minsan natulog, pero yung responsibility kami po nag-take talaga. Wala po kaming babysitter. Kami po talaga nag-alaga. Are you listening? Because gusto namin, yung mga anak ko, meron kaming authority sa kanila. Kaya ngayon, nagtatanong pa, kahit 18 na yung anak ko, nagtatanong pa sa akin, nagpapaalam pa sa akin. Why? Andun na lang yung respeto niya sa akin. Kasi alam niyo po, nakakalungkot. No? What grieves my heart, as yung maraming malayo sa Panginoon, di nakakakilala sa Panginoon. Kasi, at naghahanap sila na sila ay makasumpong nung tamang direksyon. Kaya lang, nobody cared for them. And it grieves my heart. And alam niyo po, nalungkot din ako pag may mga Christian na legalistic. Yung masyadong legal, tapos wala na silang biyaya, hindi na nila nakita at nabibigyan ng puwang yung biyaya ng Panginoon. At minsan ito po ay nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng division ang mga churches. Imbis na sila makatulong para madala yung mga tao sa Panginoon, yung mga tao tuloy nga, ayoko nang pumunta dyan, sila mismo nag-aaway. Are you listening, mga kapatid? Because the church became legalistic. And you know what, isa pa, what grieves me, pag may nagsisinungaling, pag may nandadaya, biro mo, Kristiyano na, sinungaling pa. Kristiyano na, mandaraya pa. Kaya niyang ipakipaglaban yung bagay ng mundo, pero hindi niya kayang ipaglaban yung mga bagay ng Panginoon. Pwede siyang malate, hindi pwedeng umabsent sa trabaho, sa eskwela, pero pag sa simbahan, pwede. Pwedeng sa eskwelahan, pwedeng sa training, pwedeng sa eskwelahan, pwedeng sa trabaho, pwede siyang mag-training, pwede siyang umattend ng mga seminar, ng mga conference, pero pag para sa training, para sa Panginoon, wala akong panahon dyan. That grieves my heart. Excited sa outing, pero hindi excited para sa church. Hindi excited para sa cell group. May mga panahon sa ibang bagay kayang ipagpaliban, pero hindi kayang ipagpaliban para sa Panginoon. And it really grieves my heart. Kaya niyang ipakipaglaban yung pag-ibig niya sa tao. Pero hindi niya kayang ipakipaglaban ang simbahan na siyang pinagbuwisan ng buhay ni Jesucristo. And it really grieves my heart. And I pray, GCCL, wala rito nun. Lahat ng nandito excited for the Lord. Lahat dito magpipray, Lord, break my heart for what breaks yours. Nagpaplano, no? What grieves me is may mga plano tayo sa mga anak natin, sa mga bagay sa mundo. May plano tayo, anak ko to, engineer. Itong anak ko to, doktor. Pero bihira yung mananalangin, itong anak ko gusto ko maging pastor. Pero salamat po sa vision, marami na pong gusto magpastor. Amen. Kung hindi ka man pastor, sa leader ka, pastor ka pa rin. Bakit ginagawa mo yung gawain ng pastor? Pagpalain ka ng Lord. And I'd like to close in this quote, declared by Miles Monroe, nung buhay pa po siya, and he always declared this. Alam niyo po, yung iba mas takot mamatay, pero alam niyo po ang pinakamas nakakatakot? No, sabi po ni Miles Monroe, the greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Ano raw po? The greatest tragedy in life is not death. Hindi po, lahat tayo mamamatay. But the greatest tragedy ay yung namatay ka na hindi mo na-fulfill yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Naging matagumpay ka sa ibang bagay, pero hindi doon sa bagay na plano at layunin ng Diyos sa iyo. And that is the tragic moment ng buhay natin and in the life of humanity.
Bakit? Lahat tayo mamamatay. Pero ang tanong, did we serve our purpose? And you know what? If you will pray, Lord, break my heart, at nakakakita ka ng gano'n, nakakaranas ka ng gano'n, you are blessed. Bakit? Yung puso ng Diyos, nakuha mo. Alam niyo po, there are times that, sabi ko, Lord, hindi ko gagawin miserable yung buhay ko dahil sa ginagawa ng ibang tao. But there are things, minsan, even parang, minsan lalabas kami ni Ann, like kagabi po, after namin galing dun sa isang cell group, nag-visit kami, after nag-coffee lang po kami, mag-asawa, magkasama na po kami, but still, what drives me is the things na, alam mo yon, brings grief to my heart. Why? Alam mo yon, yung people na binigyan ng talents and gifts ng Lord, ang daming resources na inubos ng Lord para sa kanya at ma-develop siya para maging ganon. Pero pagdating sa Panginoon, hindi niya nagagamit. That really grieves my heart. Bakit? Kasi po ang Lord ang source natin eh. Pag sa ibang bagay nag-e-excel, pero pag para sa Panginoon, saka na muna. Then we start to really desire, Lord, bless mo ako. But sabi ng Lord, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. We really need to seek God. We really need to seek God. Kanina nag-testify yung isang kapatid dun sa morning service, Sister Olive. She shared na meron siyang bukol last time. She was diagnosed of cancer. Ewan ko kung nakikita niyo, akala niyo parang may panyo lang siya dito, pero bukol po yun. Pero you know what? She testified po kanina of the goodness of God. No, na yung kanyang bukol na dating hindi niya masuot yung mga damit niya kasi parang maliit na. But you know what? Pinahupa na ng Panginoon, maliit na raw yung bukol. God has been so good. God has been so good. Amen? Bakit? Kasi po, nagpe-pray po siya. That time, nag-covenant siya sa Lord, magpe-pray siya specific time, every 8, I don't know kung 8 a.m., 8 p.m., every time, basta 8 o'clock, magpe-pray siya, sama yung pamilya, magre-read siya ng Word of God, i-immerse niya yung sarili niya sa Word of God, i-declare niya yung Word of God, gagawin niya kung ano yung dapat niyang gawin para sa Panginoon. And she even said, Lord, surrender na ako. Sa'yo na yung buhay ko, Panginoon. Have you prayed that prayer? And biyaya ng Panginoon, pinagaling po siya. Bakit? She is seeking the Lord. Amen? Kaya po napaganda if you pray, just, Lord, make me bold. Yeah? Lord, speak to me. But Lord, break me. Kasi kahit magsalita ka sa akin, hindi pa ako broken. Or sabi nung kapatid, this offering, kaya hindi ka makapagbigay, hindi ka pa broken. Hindi ka pa kapuso ng Diyos. Sa ibang bagay, nakaka-spend ka ng malaki. Nakakapunta ka ng malayong lugar. Pero kamusta yung spiritual journey mo? What breaks your heart? Nasaan ka sa lakad mo sa pananampalataya? Nakapunta ka ng Boracay, Singapore, Japan. Yeah, happy for you. Pero kamusta yung journey mo kay Kristo? Tayo po'y manalangin. Tayo magtungo ng ulo, tayo magpikit ng ating mata. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo. Humihingi, Panginoon, na sa kapangyarihan po ninyo, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, Lord, wasakin niyo po kami. Break our hearts, Lord. Break us out of comfort, Lord. Yung desire namin na hanapin yung madali, yung magaang, yung panahon na, Lord, wala kaming pakialam sa mga bagay espiritual. Basagin niyo po kami, Lord. Alam ko po, Panginoon, na maaring meron pong nandito ngayon na hindi po willing na ipanalangin to. Pero Lord, dalangin ko na dun sa
mga nagnanais na ipanalangin ito na sila'y basagin ninyo, Panginoon. Lord, nagpapasalamat na po ako in advance. Lord, I pray that greater breakings mangyari sa kanila so that they will be able to see greater blessings from you. Habang sila, Panginoon, binibreak ninyo, Lord, gamitin niyo po sila, Panginoon. Bring them, Lord, so that our nation will be really transformed. Gamitin niyo sila, Lord, to make a difference sa daigdig po na ito. Dahil nire-reflect nila yung kabutihan ninyo. Nire-reflect nila yung biyaya ninyo. Nire-reflect nila yung kapangyarihan ninyo, yung pag-ibig niyo, yung mercy, yung kahabagan niyo, Panginoon. At nire-reflect nila ang Panginoong Hesukristo. Lord, I pray sa lahat ng Christian churches, lahat, Lord, ng abot po ng live stream na ito, I pray, God, that you break our heart. Baguhin niyo po kami, Panginoon. At kapatid, kung seryoso ka, at ngayon, nais mo na ikaw makaisa na, Lord, I want you to break me. I want you to break my heart for what breaks yours. Kung ikaw yung taong to gusto mo makaisa sa Panginoon, pwede mong itaas yung kanang kamay mo dito man sa church or even just sa live. Taas mo yung kanang kamay mo and right now, just pray with me. Panginoon, dito po ako ngayon, nakataas ang aking kamay. I'm willing, God, for you to break my heart for what breaks yours. I pray na gamitin niyo po ako for your greater glory. Gamitin niyo ako to advance your kingdom here on earth. Gamitin niyo po ako so that, Lord, your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Gamitin niyo po ako, Panginoon, para yung injustice sa daigdig na ito ay magbago. Lord, make me bold. Lord, speak to me. And I pray that you always break my heart for the things that breaks yours. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And if this is the first time natatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, if this is your first time, even dun sa mga nasa live stream, hindi aksidenteng na panood mo to, at hindi rin aksidenteng nandito ka ngayon, God wants to bless you and make you part of His family. And para mangyari yun, kasalanan tayo, binayaran ni Jesus yun. Pero ang kailangan lang natin gawin, tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung nandito ka ngayon, and you want Jesus Christ sa unang pagkakataon, kung hindi mo pa siya tinatanggap, sa unang pagkakataon, gusto mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay, right now, just raise your right hand and just pray with me. Ulitin mo lang sasabihin ko, Jesus, salamat po. Dahil namatay kayo para sa akin sa krus ng Kalbaryo, para bayaran ang lahat ng kasalanan ko. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Hari at tagapagligtas. Gusto kitang makilala ng mas malalim sa aking buhay. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa paglilinis niyo po sa akin. Salamat po sa inyong pangako na sino mang tatanggap sa inyo bilang Panginoon ay bibigyan niyo po ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa buhay na walang hanggan na kaloob niyo. Gabayan niyo po ako. Nais ko na pong mamuhay para sa inyo mula ngayon at habang ako po'y nabubuhay. Ito po yung aking dalangin. In Jesus' name. And I'll po say, Amen. Palakpakan natin ng Lord.